program is brought to you by Hubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Okay, Marinal daw mga tugang. Okay ba ang sound ta? Okay. So, Marinal daw, probinsya ng Sorsogon, and Marinal daw sa Gabos na nakatutok dito sa tuyong programang Pait Sana. Ayan, ngunyan po aldaw na naman in Lunes, pecha ados na sa bulan in Hunyo. 6 months na lang, Pasko na. Kaya magtiripon-tipon na kita mga tugang kan sa tuyang mga pang sabi nga ni pamaskong handog para sa tuyang mga pag-iriba. And this time mga tugang, dahil po katang kapait sa nangunyan medyo may hangover pa sa katatapos lang na tahong festival dyan sa Barangay Pamurayan, Sikap Arle Sanaban. And syempre sa tuyang pagsaludar sa sabi nga sa punong ministro ng Pamurayan na Sikap Arle Sanaban, tayo po ang natawaning pamosang award kang ginibong alumni homecoming kang PIS or Pamurayan Integrated School dyan sa Pamurayan, dahilan sa hindi matawaran na mga akomplesimiento kan kapitan kan Pamurayan. Kaya ini po ang natawaning mandato na makakuha ning award hali sa sa mga kumbaga alumnus kang Pamurayan Integrated School. Ngunyan ko lang nga naaraman hun ako kain kay may nagsasarabi na dayo lang daw ini si Kap Arles dyan sa Pamurayan. Ito palan tubong Pamurayan talaga ini. Kaya sa last day of celebration kang May 31 natawan ini ning na-awardan ini dyan sa tapinili man bako man po ini natawan dahil sa kapitan kan Pamurayan. Natawan ini or naigawad ka ini ang award dahil sa kumbaga sa mga not totally the requirements, kaya lang ang mga achievement, accomplishment kang sarong alumni kang Pamurayan Integrated School yaon gabos kumbaga na kuha ini kan kapitan kan Pamurayan. Kaya hindi naman kata-kata na ma-awardan ito ng alumni bilang alumni kang Pamurayan Integrated School. So Kap, okay, para sa imo bibigyan kita ng masigabong palakpakan.
Ayan, di ba? Sabi pa nga nila, Aba, matindi! matindi talaga itong kapitan kang Pamurayan. Di ba? So, once again, congratulations, Kap. Sana dumami ang lahi mo. Di ba? Yan lang ang wish namin, sana dumami ang lahi mo. Or magpakarami ka ng lahi. Para man maulakitan mo ang mga barangay na medyo turug-turug pa. Speaking of barangay, mga tugang, yaon na po talagang na yun hindi na mapigilan. Hindi na mapigilan ang eleksyon. Tuloy-tuloy na daw ang eleksyon na magaganap sa December para sa local or sa SK and barangay election. Diba? Medyo dapat ngayon pa lang pangiti-ngiti na tayo. Dapat yaon na kita sa pagwangat kan sa tuyang mga pandok para dapat permi kita nakangururot sa mga sa mga konstituentista. Di ba? Dapat permi kita nakangurot, permi kita nakay beso-beso para nga naman pagdating ng araw ng eleksyon makakuha tayo ng boto. Di ba? Yan po, kung ini po hindi na mapugulan na schedule, dahil po aram kung happy ka ini ang mga kandidato. Dahil aram kung mangurot ka ini ang mga kandidato o medyo alumpihit kay kon habo maninda, sabi nga kung habo ninda na magkaiguan ng election, talagang ma-stay sinda again. Ma-stay na lang sinda para nga sabi kita medyo sasakit din ang kanilang pakiramdam. Lalo na ito, sabi nga ni Bagasan iba, kay kamo ng mga kapitan ang nagpuot sa last election, niyan humanda kamo. Diba? Humanda ngaya kamo. Yan ang matindi na ayat naman niyan sa mga butante, mga konstituentes. Niyan ngaya ako mabalo sa Indo. Or niyan kami mabalos sa Indo. Biruin mo yan na na alibaga. Although sabi ninda, kung ini madagos, may mga nagpo-post na kaya official na Barangay and SK Elections 2025 schedule. Mark your calendars. COMELEC just dropped the timeline for the December 1, 2025 elections. Ito ang calendar nila, July 1 to 11, voter registration, Barangay and SK. Kung maparehistro na kamo, kung gusto nindo maglipat sa indong mga ibang munisipyo or ibang barangay, pwede na kamo maglipat. October 1 to 7, filing of COC.
And October 21 to 31, election period. Ayos 10 days. Election period na pala nini. Mapo na yao ng sa election period. Syempre yaon na dyan ang sabi nga gun ban. Then November 20 to 29, campaign period. Then December 1, that was Monday, election day from 7 a.m. to 3 p.m. Yan po ang schedule na ipinaluwas kang COMELEC. Sabi nga digdi, tuloy na ito, handa ka na ba? Magparehistro, makiisa at bumoto. Ini po source kang COMELEC Resolution number 11132 April 21, 2025. So pinaluwas din niya no, April 20 to 2025. And mga tugang sa satuyang pagtalakay sa eleksyon, ini nga ni gibo na eleksyon ngunyan na December 1 kung ini madagos. Saro lang po or nagkapira bako lang saro no, nagkapira sa gusto niya to tawaan ning pangapudan. Enot ini mga halangkaw niya to na opisyal na namumuno sa satuyang probinsya. Tawan tapo nin magkakanigong belo lambang konstituente sa barangay na sindaan mamili ning pamumuno sa inda. Sinda dapat magpili. Bako itong nagsusuruksukan kita ng mga madalagan duman sa higher elected official na kamo an i-endorso. Paulit-ulit kong sinasabi digdi sa programang ini ano, na sabi ko nga ni po, bako ang gobernador, ang congressman, ang mayor, ang sisilbihan nindo. Ang papagsilbihan nindo mga tugang ang barangay nindo. Kaya saro ini sa pangapudan ko sa satuyang mga halangkaw na opisyalis, elected officials, na ipaubaya ta sa mga konstituentes ang pagpili. Pakondisyon sa mga konstituentes na tawan sinda ninbelo na sindaan magpili kan mga opisyalis. Kada bes mga tugang, pag-aro kayan ang nangyayari sa satuya, bagan nawawara na lugod. Nawawara na ang pagrespetar sa barangay opisyal sa iyong mga konstituentes. Taan pig garo ang pigjujus ka ini or ang pigsasamba ka ini is the higher elected official
na nagtaasan sa iyang kamot or nag-endorso sa iya. Arag po kayan ang nahihiling ta. Kaya, iyan ang nangyayari. Nakurusugon ang hasang kaini ng mga kapitan na dai na magtrabaho sa barangay ninda. Ang isip kaini, inindorsor man ako ni mayor, inindorsar ako ni gobernur. Kaya may gibuhon ako uday, digdi sa barangay ko, pag abot kang eleksyon, 100% manggagana ako, kay inindorsar ako sa taas. Yan po ang makamumundo na realidad na nangyayari sa tuya. Makamumundo na kung iisipon ta, sabi ta nga ni, dahil dapat pakiaraman ang eleksyon sa barangay. Kaya na may paapod si congressman, may paapod si gobernur, si mayor, lintian, napaurunaan, daralagan. Kaya nag-iirinyutan magpa-endorsar. Kaya sa barangay pa lang, dahil tapo na mamatian, ang pigsasabita na maserbi nin tunay sa barangay. Dahil sa arog kaiyan ang sistema. Kaya ako mga tugang nakikihuron, nakikimaluoy na tawan taman ning belo ang barangay niya to nakitaan magpili. Dahil ito papagsabihon na nasa konstituentes yan, taparte kan pangampanya na pag ako ngayon ang kampanya, ako ang botohan nindo, ta ako ang pig-endorsar ni gobernur. Kaya ang mga mehoras madali magbaba didi sa barangay. Madali magbaba sa barangay o madali magbaba sa harong mo. Pero kung manindugan ang satuya mga elected officials, mga higher elected officials, the governor, the congressman, and the mayor, na hands up kami dyan, maghinguha kamo para sa barangay nindo. Wala po nin madawa-dawa na kandidato sa pagkakapitan na magamit kang pangaran nindo. Kung arog kay ni ang pananaw niya sa buhay. Kung arog kay ni ang ikukurahaw niya, dahil siya totoodan kan tao. Ha? Tada iman talaga siya pig-endorsar kang halangkaw na opisyal. Kaya na kurusugon ang hasang kaini na magkurarat ta kung nakakuay ni ning basbas kuno sa taas na kami ang pag-endorsar or ako ang endorsar kan Aba matindi! Matindi talaga, sabi nga ni. Pag-arog kayan ang mangyayari. Pag-arog kayan ang mangyayari na pag kampanya ka ini, magpaparakurarat ini ning ako ang endorsar kan partido or kan nasa halangkaw, ako ang pag-endorsar ni gobernur, ako ang pag-endorsar ni mayor, mapurulahon ang hasang kay ni. Kaya this time mga tugang, ibahanin do ako sa krusada tayo na ini na makihuron sa mga halangkaw na opisyalis
makihuron kita sa halangkaw na mga opisyalis na daita tugutan na ang mga ini mag-endorsar sa satuyang barangay. Pabayaan talang kuta na sinda ang magpili ang constituentes niya to sa lambang barangay. Dahil po pagray na ron na kada bes nagkukurusogon ang buot kaini na mag-endorsar na kurarat dyan sa barangay. Na ako ang pinili, ako ang binasbasan dahilan sa nakatabang ako kan last election. Kaya ako ang pig-endorsar. Kaya dahil po mga tugang pagtugutan na mag-rainer ini naarog na naman kaini na sistema. Sistemang malupit na ang resulta constituentes ang magigipit. Diba? Mga kapitan na kunyari naninindugan sa mga constituentes por Diyos. Sabi ko nga ni bagano kang kaagi na post ko. Pwede man pala mag-celebrate ng piyesta ang kada barangay na daing tupada. Ha? Ang iba, pigmamalaki pa na ang tupada ngayon na yan sa samuyang barangay may bendisyon iyan sa taas. Ha? Marauton na ang itataramta ang araw kain may bendisyon sa taas. Diba? Sana bakong araw kayan. Good morning po pala kay Manon. Shout out Maray na Aga Bicol TV. Si May Nunez, good morning. Si Cap Roland Antonio kan Barangay Rizal West District, Marhay na Aga Tabi. Ang mamimili ang mga boto kung sino ang mayad na tao na dapat iboto. Ang mamimili ang mga botante kung sino ang mayad na tao na dapat iboto. Kaya nga ni tabi mga tugang, botante ang dapat mamili. Mas magayon kung talagang mamili kita na wara ka ini ng mga iniendorso. Bayaan ta na barangay, constituentes ta, ang magdesider, ang magdesisyon kung sino ang pipiliun ninda. Mas makabelo ning pagpili ang sarot na botante kung dai kita kaini na mga kandidato na nag-iendorsar kan botante akan kandidato. Dai kita kaini ng mga politiko na may minamanok sa kada barangay. Magayunon ko ta ever since pagsasabi tabaga ang eleksyon sa barangay is a non-partisan. Tawan ning freedom ang constituentes na iyo ang magpili kan sa indang magiging leader. Tama ang kasabihan, maski nga inindorsar iyan kung habo namon
Kami an may karapatan na magpili. Yes. Pero ang hagad ta digdi, just to be fair to the other candidates, na patas lang. Tapirmi tapo, pigsasabi, na pag ang saro na inindorsar, kan sarong halangkaw na politiko, igwa pirmi inining pondo. Kakibat ka ini ang pagtaumaning pondo. Kaya digdi pa lang sa level kan barangay, yao na ang korupsyon. Dahil ultimo kapitan, ultimo SK, nagbabayad na, nagtatao na ng kwarta. Iboto lang sinda. This is one of the saddest part pag eleksyon, lalo na po sa lokal. Kan panahon, talagang di man arog kayan. Okay na siguro ito. May patinapay, may palugaw. Pero not to the point na magsobre kita ng kwarta. Not to the point na kita tao kayan, kitaan magibo. Bayaan takota tauan ning maray na belo an mga constituentes. Never kita magpa-saklaw sa sistema na pagtao ng kwarta sa mga botante. Ta imagine, din ka baya makuha sa igagastos mo. Once na manggana ka, din ka makuha, din paano mo yan babawion. Siyempre, sa pwesto mo manggihapon. Pira man lang ang honorarium. Pira man lang ang honorarium. Masasabi ta mga tugang, pira man lang ang honorarium sa sarong kapitan. Pira man lang sa kada bulan, sa taon. Tapos, igwan ng kita mga paipit, pasobre. Dahil saan ta na babawion? Or paano ta ini babawion na arog ka ini? Diba? Siyempre, duman kung saan nakapesto na kita. Pag nakapesto na kita, dito na kita mabatog magbawi. Pandua, pag nanggana ka na, dahil saro na halangkaw na opisyal ang nag-endorsar sa imo, or sabihon ta pa, dahil ka man magana kung dahil ka pigtabangan ka itong higher elected official. So, anong mangyayari sa barangay mo? Natural. Kapot kang opisyal na iyan ang barangay mo. Ano man na imando ka iyan sa imo, para ka magigibo, sunod-sunudan ka na, garo ka na ang karabaw na may salungasing sa ilong. Pagbirik sa wala, sunod ka. Pagbirik sa too, sunod ka. Pag forward, march. Pasintabi lang sa mga kapitan, arog po ka ini anang nangyayari. Barangay, mapiesta. Kaya nasasabi tabaga, Tupada is the generic name of fiesta.
Kunain na barangay ano may piyesta, permiin lalaog sa tupada. Why? Dahil man nakakapalag ang kapitan, kay aram na ngayon sa taas. Whether you like it or not, mapatupada kami, kay ang patupada na ni hali duman sa higher official. Di ba? Kaya maski habo mo, pipiyungan mo. Niyang ka. Nagkarimalaso. Nagkaigwanin dakop. Hay, may ito na halang ka na elected official. Nadupahan ka? Wala baga. Tapir mi sasabihon. Bako kuman ngayon. Sisingin may patubada ka ini. Alangan may patubada ka ini ang mayor, ang gobernur. Natural ka, ikaw ang kapitan dyan. Ikaw pirmi. Ang matutuktukan. Masabi ka na kapitan, wala nga ako aram. Nano ka turog sa pansitan? Kaya di mo aran mo may patubada dyan. Sa kadako-dako san lamisan sa pula puti, di mo makita. Naigwa. So, ikaw pirmi. Pangaran san kapitan, san barangay. Naigwaning tupada. Igwaning illegal na sugal. Pangaran kang kapitan ang nakabandera dyan. Bako man pangaran kang Kristo. Kang tupada. Bako man pangaran kang nag-endorsar sa imo na higher official. Bako man pangaran kang pulis. Kundi, kapitan. Kapitan ang masapo. O ikaw kapitan, pag nadakop ka na may patubada sa barangay mo, do you think makumpisal ka na may basbas-man ngayon sa taas? Siyempre mahapotan. Sige, kung may basbas sa taas, sino ang nagpatupada? Masabi ka daw kang pangaran, iuula mo ang amo mo. Di day man. Kaya sulamit ang sakripisyado ikaw. Kaya parte iyan kan dapat manindugan ka sa eleksyon. Naday ka magpakapot maski sisay na higher elected official. Tabilang konstituente sa sarot na barangay, kung may plano ka mag-mayor, magkapitan, or magkagawad pa dyan, ang mismong makaaram kan pagkatawo mo, ang constituentes mo. Siya mismo ang makaaram. Bako man ini sabi nga ni baga, ang pagkandidato mo, ang makaaram kan pagkatawo mo, bako man si gobernur, bako man si mayor, bako man si congresswoman or si congressman, ang makaaram kan pagkatawo ang constituentes mo. Kaya maski bako kang endorso, taas no ka na makampanya dahil sa aram kan constituentes mo, ang pagkatawo mo. Kadakulan sa nagpapa-endorso, pera obos, de los obos, pera kamo maubos. Kadakulan sa nagpapa-endorso, ang mga hadlok, ang mga haradlokon sa barangay ninda, kay may mga kabulastugan na ginibo, or wara maning ginibo. Kaya paurunan ipag-endorsar. Kaya aram niya, lalo na kung re-electionist ka, aram mo na wara ka man nagibo sa barangay mo, kaya mahanap ka ng kaapin para ma-endorsar ka. Kaya aram mo, kung sisi ang nagtrabaho duman sa barangay mo, aram kang constituentes mo, aram kang botante mo, kung sisay ang nagtrabaho sa barangay ninda. Kaya maski magdalagan pa ini, dahil ining kulba,
Dahil ni kahadlukan, taaram niya ang ginibo niya sa barangay niya. Pero, ini na mga kapitan na wala man na ginibuhan, kundi magtangad sa amo niya. Iyan talaga ang mapirit na i-endorsar sinda sa taas. Iyo man ang pambala niya. O ako ang piktawan mandato ni Mayor. Kaya ako ang iboto nindo. Takon itong kalaban ko, dahil ito tatawan ning mihuras. Dahil ito tatawan ning project sa barangay. Kaya bako man itong in-endorsar, ako ang in-endorsar, kaya ang mga project na hahagadon ko, itatao yan ni Mayor, ni Congressman, ni Governor. Dahil lang sa akong in-endorso. Pag naghagad ako ng project, napapakarayon ko ang balay ko, 100% itatao. Pag naghagad ako ng service, bako para sa barangay, para sa kuya, itatao yan. Ayan po ang makamurumundo na realidad. Realidad ng sitwasyon na nangyayari. Na kung isipon ta, sabi ko, iba ko man dapat inipakiaraman kang mga katugangan niya to na politiko na elected na sa higher position. Kundi, because of utang na buot man. Dahil lang sa hilingon nila sa record nila, sisay ini na mga kapitan na nagtabang sa aton para manggana kita. Matik na yan, ikaw na endorser ko. Kaya lang, yung nga ni ang problema, ano ang naitabang ka ini sa barangay niya? Ang naitabang ka ini na kapitan, sa imo man lang para paganahon ka? Sa imo man lang yan, para paganahon ka. Kung dahi ka manggana, mauurit ka pa duman sa nag-endorsar sa imo. Mapagalon mga tugang sa sitwasyon na kung opisyal ka sa barangay, garo ka man lang ang papit. Ang papit baga, puro yan may higot. Tapos pig-aro ka no. Pag binirig sa tuo ang kamot mo, taas ka. Pag binirig sa wala, taas ka. Pag sinabing tango, tango ka. Yan po ang papit. Dis oras ng banggi, matawag ang amo mo, kasi raman na kanturog mo, mabungkaras ka. Kay amo mo ang nagtawag. Pero dis oras ng banggi, may nagkakatok na constituentes mo, kay mapatabang, kay kung may araway, may suruhay, may kinawatan, may mabukas ang pinto, ay, turog na tabi si Papa, turog na tabi si Kapitan. Or minsan, wara pa dito, sasabihin sa batit, ay, sabi tabi ni Papa, wara siya didi. Isipin mo yan? Tapos, pigsasabi ta na maserbi kita sa constituentes ta. Noa rin pa ini nangyari. Na ikaw mismo ang masabi maserbi sa constituentes. Ikaw mismo ang nagsasabi na mapagalon ang magkapitan, tamaski dis oras, pupukawon ka. Pero bako man gani, constituentes man nagpukaw sa imo, kundi
An amo mo na politiko, iyo ang nagpukaw sa imo. Kay may kaipuhan. Diba? Iyo ini ang kaibahan kang naielek ka kan constituentes mo. As in, naielek ka dahilan sa basbas kang amo mo. Ang nangyayari, kita mga residentes, masabi, wala nga mutang inang kapitan namon. Bago pag-abot kang eleksyon, pipaga na maghihapon nindo, kaya may sobre. Hutulugod na maski anong oras pukawon mo, nadamay sa imo, marakan masabi. Never ka lamang nakabati nin agrangay. Basta kay puan tabangan, tabang tulos. Pero an marauton, huni na. Pagyao na sa pwesto, di mo na masikupda sa barangay mo, kay pirmi at sa lubot san amo niya. Kay, naghuhulat kung ano ang isugo. Naghuhulat kung piraan ihatag. Good morning po, Sir Sao. Sabi po ini ni Jose de Sonia. Tama po. Dapat po lain naman makiaram an kung sino pa man na nakapwesto na. Dapat po pabayaan lang an mga kandidato sa barangay para maging amoan mamuno sa nasasakupan niya na barangay. Kaya makusugon ang buot magkandidato kay endorso ni mayor, ni gobernador, ng congressman. Minsan nga ni senador pa. Brain mo yan? Imagine mo, ang saro na mga kandidato. Mapa Manila pa. Tama pa endorsar sa senador. Pag-abot nila, dara-dara ang papel. Oh, in-endorse ako ni senador. Oh. Nyata aram ni senador ang barangay mo. Base nga na itong senador, di lamang nakakadi sa munisipyo mo, sa barangay pa kaya. Ini po ang insasabi ta. Ibalik ta sa dati na sistema na pag sinabing barangay, non-partisan na wara nin dapat makiaram na politiko. Non-partisan na lain mo dapat diktahan kung sino ang mamuno sa barangay. Kaya nga minsan naiisip ko, dapat i-demolish na ini na SKN barangay election. Dapat gibuho na lang na appointment. I-appoint na lang ang lambang barangay na mamuno sa barangay ninda. Kaya mo nga minsasabi, minsan, pag nanggana ka na di ka man kaalyado sa mayor, wala man nin may oras na maabot sa barangay mo. Pag di ka kaalyado sa mayor, sakiton ka manggana. Kaya nga ni, yadto na kita sa sitwasyon na marauton pagkita-kitaon na bago mag-eleksyon. Pinapatarawag na ang mga madaralagan sa pagkakapitan, pagkakagawad. May ruling niya da pa ining naaraman. So marauton bagatabi. Marauton sa parte niya to sa barangay. Nakon bako kang kaalyado, sorry ka. Kaya nga ni, what is the use of this election? Na ang eleksyon nagiging seleksyon. Nababaliwala. Kaya nga ni, mas mismo kita nakataram na mag-appoint na lang kita ng kapitan
And ang kapitan mag-appoint na lang nin kagawad sa kada purok na sakop niya. Tayo man lang. Pag kapitan ka na kumontra ka, sorry ka. Last term mo na yan. Hindi ka na magana next election. Kay titirahon ka namon. Iyan ang nangyayari. Iyan ang realidad. Na pagdili ka kaalyado, wara ka uring. Pag wara ka sa kusina, pag harayo ka sa kusina, wara ka nin uring. Pero pag yada ka sa kusina, lintian, naghihilamos ka sa uring. Marauton ko ta, mga tugang. Pag-isipon na dapat ang mga higher elected officials kamo ang magiya sa barangay. Magiya in a sense na ipatawag nindo kung sino na may maray na track record dyan. Basahon ta ang track record kan lambang kandidato sa kada barangay. Adalan ta. Ikaw first time mo maglutsada. Nano ang rason mo? Yadi. Ikaw pantulo mo na ini. Nano man ang ginibo mo? Then after that, kung puro ini nakikita mo na puro ini pahambog, bumaba ka sa barangay. Magkaigwa ka mo ng assembly. Nano ini na mga nagdadalagan sa Indo ng mga kapitan, matiano ang track record sa di. Totoo ini na si kapitan niyo nagpagibo ng pathway. Totoo ini na si kapitan niyo nakalaog ng 120 na tupad beneficiaries. Totoo ini sa kapitan niyo warang pinili na kamag-anak para ilaog sa purpose. Arog ko ta kayan ang magayunon na pag-ebalwar kansarong kandidato. Kaya nga ni mga tugang kung tatawaan nindo ako nin permission, I volunteer myself. Kung kayo po nindo ning evaluator, mabuluntad po kita na magburo barangay para adalan ini na mga nagdadaralagan o madaralagan sa Indo sa pagkakapitan sa lugar nindo. Adalan ning maray, mahiling nin maray, and maipaabot ta sa tawo. Magkaigo kita ng evaluation. Bakulang ito na matindog sa Indo. Bakulang ito na mabalay-balay sa Indo. Na ipapangalandakan lang na ako ang iboto mo. Kaya ako inidurusar san mayor. Bakulang po araw kayan. Or bakulang nga dapat. Ayan, bawal ko ta iyan. Ha? Ta makasusupog sa constituentes. Constituentes, ha? An masusupog. Masusubog ang constituentes. Na iyo lang ang plataforma mo. Ang plataforma mo, ikaw madalagan ng kapitan, kay ikaw ang inendorso kang mayor. Maray na agatabi kay Mar Romero, salamat sa siopaw. Hali pa dyan sa Pilar, Sorsogon. Iyo baga makasusupog sa parte kan kung igwabagan malanit-lanit na butante. Masabi ka, nagbalay-balay ka na. Ako tabi, an inendorsor ni Mayor. Tapos imbagon ka.
Saka, nano niyan? Dili kay ba kang sinapuyong wala to? Baga ka man lang an tinaganin mag-asawa ng sapuyong. Or, masabi ka, ako tabi an inindorsar ni Mayor. Simbagon ka, una no ang gigibuhon mo. Pag nanggana ka, na isisimbag mo. Di, masunod kung anong gusto sabihin sa ako ni Mayor. Imagine that. Imbis na isabi ta, ako ang inindorsar ni Mayor. 100% makatabang ako sa barangay ta. Tapos sabihin mo lang, ako ang inindorsar ni Mayor. An maraot sa di, inindorsar ka ni Mayor. Panggana mo, nagrani ka na, kay maigwa ka ng mga puro project. Tapos simbagong ka ni Mayor. Bahala ka na magdiskarte sa da. Ako na nga ang nagpagana sa imo. Pati iyan, ako pa. Dili kay uuwi kang luhaan. Sabi pa po ni Jose de Sonia, pag-irog po san tabi, Sirsao, ang mangyari na i-appoint san hataas na leader ang maingkod ng mga barangay opisyal, lalo na ang barangay chairman. Kaya maluwas na lain na po demokrasya ang Pilipinas, kay magiging diktador na po ang apod po san Sirsao. Pero tabi, Mr. Jose de Sonia, nasabi ko lang ini na dapat lang na i-appoint na kasi amo baga nangyayari sa aton. Garo ka naman lang in-appoint. Garo ka naman lang in-appoint tapag yaon ka na. Sunod-sunudan ka na sa inda. Mas nga na ba kagawad, kumontra ka? Perdi ka. Nakita mo kung nano ang eleksyon pag ang kapitan kontra partido sa grupo. Ikargahan ng grabe na pondo ang kalaban, mapirdi lang. Ikargahan ng grabe na suporta ang kandidato ninda. To the point na dili ka lang makareelect. Diba? This is the worst scenario. Kaya ako nasabi ko, kay si Hoda gumastos pang gobyerno, i-appoint na lang. Amo man lang. Kaya nga ni ko ta election, kay may freedom kita na mag-elect san gusto ta. Ang problema, may mga constituents kita na nahiling ta ang pagserbis sa tao. Grabe. Lalo na kuta kung maging opisyal tayo ni sa barangay. Alagad dai natatawanin pagkakataon dahilan sa bako ining inendorso kan mayor, kan congressman, kan gobernador. Kaya dai natawan ng belo na makapagserbis sa indo. Ayan baga, imbis ko ta na masabi ta na tunay ini na matao ning serbisyo sa tuya, wala na. Kay dinaog sad to na inendorso sansaro na high elected official. Tapos, during campaign period, mangantsaw pa ini. Ako yadi kay may endorsement ako hali sa taas.
Di ba? Kamuwara. Mangantsaw pa. Ha? Kakusog pa sa buot na magkantsaw kay wara ka man nga endorsement. Ako tabi in-endorse sa barangay. Araw kayo mangyayari. Ayan. So, makainit-init sa talinga. Kaya tabi man sa permitang pakiulay, mapuo naman kita after midterm election kung ini madagos, mapuo naman kita kan pag-ibalwar, kan pag-edukar sa mga makarandidato this coming barangay election. Mapo naman kita. Pero this time, yung nga ni ang pighahanap ta na sistema nakuta na ani edukar talugod niyan ang mga elected officials na dili na nindo pagparabrulangon ang mga makarapitan, di na nindo kung ano pa na pag-endorsar. Lalo lugod na puro lahon ang hasang kaini na magtuya-tuya pa sa mga kandidato na kalaban ninda. Lalo lugod na puro lahon ang hasang sa barangay ninda. Nawara ng labot kung ano pa ang mangyari sa barangay ninda basta siya okay sa amo niya. This is a very sad reality mga tugang na ini ang pighahanapan ta ninimaskipan o kadikit na solusyon. Namaskipan o mga tugang maimulata ang satuyang mga botante, ang satuyang mga higher elected officials na kutakman daita na pagpakiaraman ang anuman na eleksyon sa barangay. Okay? So this time mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaaram sa aming programa. Digdi lamang po sa programang Fight Sana with Kap Arles Hanaban na sa ngunyan may hangover pa nga sabi ko sa katatapos lang na matrayumpo, matagumpay as in very successful na Tahong Festival Season 2. Panduan na po ini na pagselebrar kan Tahong Festival. The only festival in barangay na kayang tumbasan ang festival kan Lambang Munisipyo. Pasintabi lang duman sa nagpost na this is not a festival of Sorsogon City. Ang pamurayan po nasa Sorsogon City, West District. Pero kung ma-caption man po kita, emphasize naman ang hinalian kaining barangay or sa ini na festival. Sa barangay po ini, bako po ini festival kang city. Yan po kutaan dapat niya to isipon. Ma-write up man lang kita, kumplituhon ta. Tagarulugod Peresan gayon festival, igwa pa kitang Tahong Festival. Kay Sorsogon City ang naka-highlight. Di ba? So mga tugang, mamaran na po kita sa ngaran ni Kap Arles Hanaban. Ako po ang inyong likod, si Rosario Amistoso para sa programang Fight Sana.